Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 37 Chinese nationals sa isang construction site sa Cotabato City noong ika-13 ng Nobyembre dahil sa paglabag sa mga kondisyon ng kanilang visa. Karamihan sa kanila ay may siyam na working visa ngunit ipinasa ng ibang kumpanya habang ang iba ay walang dokumento o may hawak lamang na tourist visa. Ayon sa BI, naharap ang mga dayuhan sa deportation charges at mananatili sa kustodiya ng BI habang hinihintay ang kanilang deportasyon. Kinilala ng Philippine National Police o PNP ang sakripisyo at dedikasyon ng kapulisan pagdating sa kalamidad lalo na ngayong sunod-sunod ang bagyo. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Pinuri ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang dedikasyon ng mga pulis sa kanilang tungkulin at pagsasakripisyo ng kanilang buhay para tumugon sa pangangailangan ng publiko. Sa estado ngayon ng PNP ay nakaalerto pa rin ang ahensya dulot ng matinding bagyo na dala ni Pepito sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya't pagtitiyak ni Marbil, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office para siguruhin ang seguridad ng bawat residente sa mga lugar na lubhang apektado. Kamakailan lang ay isinagawa ng mga kawani ng Quirino Police Provincial Office ang road cleaning operations sa probinsya ng Quirino upang madaanan ng mga motorista. Samantala ang ibang kapulisan naman sa ibang lugar ay patuloy na umaalalay sa mga inililikas sa mga evacuation center. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, binigyang diin ni Health Secretary Teodoro Herbosa na patuloy ang paggagapay ng kagawaran sa mga pangangailangang pangkalusugan ng mga nasalanta ng bagyo, maging healthcare facility o evacuation centers. Sa kamay nila, una nang naihanda ang mga gamot, tubig, pagkain at generator sets sa mga ospital ng DOH para masigurong hindi maantala ang serbisyong medikal ng mga pasyente kaugnay ng pagtama ng Super Typhoon Pepito sa NCR. Dagdag pa ng DOH, magkakaroon din ng disease surveillance sa mga evacuation center upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit ng mga residenteng apektado ng bagyo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagpapauwi sa death row inmate na si Mary Jane Veloso sa Pilipinas, pinag-iisipan pa ng Indonesia. Higit 2 milyong katao apektado ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Sara Duterte binatikos sa pag-iwas sa pagsisiyasat ng confidential funds ng Kamara. Apollo Kibuloy nakabalik na sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. NCRPO kumpiyansang mapapalakas ang pagpuksa sa insidente ng cybercrime. At Philippine speed skater Peter Grosclose nasungkit ang historic bronze medal sa Junior World Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Base sa huling datos na ibinahagi ng Philippine Ports Authority o PPA, umabot sa higit 1,000 pasahero ang stranded sa mga pantalan dulot ng bagyong Pepito. 248 ang naitalang stranded sa NCR North, habang 1,444 naman sa pantalan ng Eastern Leyte at Samar. Sa kabuuan, 1,073 ang bilang ng mga pasaherong kasalukuyang stranded.
Balik Camp Crame na sa Quezon City si Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na dalhin sa ospital dahil sa paninikip ng dibdib. Ang detalye sa ulat ni Francis Riudique. Nakadetine ng muli sa PNP Custodial Center sa Camp Crame si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, Sabado ng hapon nang makabalik si Kibuloy sa kanyang detention facility. Matatandaang dinala si Kibuloy sa Philippine Heart Center matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib at pagkakaroon ng irregular na heartbeat. Isinailalim din si Kibuloy sa check-up. November 8 nang dalhin sa ospital na pinayagan ng korte na siya namang binaktikos ng isang kongresista. Ayon kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, pagpapakita ito ng selective justice at special treatment kay Kibuloy. Paggigit niya, hindi naman makatarungan na agad na garantihan ng korte ng medical furlough si Kibuloy sa kabila ng mabibigat na kasong kinaharap niya. Si Kibuloy ay naharap sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Tinitimbang pa ng gobyerno ng Indonesia ang kahilingan na mailipat ng kulungan sa Pilipinas ang Pilipinang bilanggo na nahatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia taong 2010. Higit 14 na taon nang ikinakampanya ng Pilipinas na maiuwi ang Pinay sa kabila ng kinakaharap nitong kaso matapos maaresto. Higit isang dekada na ang nakalilipas matapos matagpuan ang 2.6 kilo ng heroin sa kaniyang maleta. Binigyan siya ng last-minute reprieve o pansamantalang pagpapatawad sa kanyang sentensya noong 2015 matapos sumuko ang kanyang mga recruiter na pinangakuan umano siya ng trabaho abroad. Sakaling mapagbigyan ang kahilingan na makauwi ni Mary Jean Veloso, sinabi ng Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration and Correction ng Indonesia na kailangang ipagpatuloy ni Veloso ang kanyang natitirang sentensya sa Pilipinas alinsunod sa kondisyon ng Korte ng Indonesia. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagpapauwi sa death row inmate na si Mary Jane Veloso sa Pilipinas, pinag-iisipan pa ng Indonesia. Higit 2 milyong katao apektado ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Sara Duterte binatikos sa pag-iwas sa pagsisiyasat ng confidential funds ng Kamara. Apollo Kibuloy nakabalik na sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. NCRPO kumpiyansang mapapalakas ang pagpuksa sa insidente ng cybercrime. At Philippine speed skater Peter Grosclose nasungkit ang historic bronze medal sa Junior World Cup. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naiuwi ng Filipino-American speed skater Peter Grosclose ang kauna-unahang tansong medalya ng Pilipinas para sa International Skating Union Junior World Cup 2 na ginanap sa Bormio, Italy. 47 kalahok mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nakatunggali ng Winter Youth Olympian sa kategoryang short track speed skating 500 meters. Mula sa ika-6 na puwesto noong nakaraang taon sa Netherlands Meets, nakuhang mag-podium finish ngayong season ng 17 gulang na California-born skater sa kanyang historic campaign. Samantala, historic news rin na hangatid ng isa pang speed skater ng Pilipinas na si Hans Buemio matapos maging kwalipikado sa ISW Junior World Short Track Speed Skating Championships 2025 nagaganap
sa Calgary, Canada. Ito ang unang pagkakataon na maibabandera ng isang homegrown speed skater ang watawat na Pilipinas sa torneo. Ilang mga kongresista ng Kamara binatiko si Vice President Sara Duterte sa pagtanggi nitong dumalo sa pagdinig ng confidential funds probe. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Binigyan din ng mga lider ng Kamara na sina Jay Kung Hoon at Paulo Ortega na ang pagsumite ng affidavit ni Vice President Sara Duterte ay hindi sapat upang malinawan ang issue ng 612.5 million confidential funds. Anila budol umano ang taktika ni BP Sara na iwasan ang pananagutan sa pamamagitan ng hindi pagdalo sa pagdinig. Ayon kay Kung Hoon, kung walang itinatago, dapat harapin ng Vice Presidente ang mga tanong ng Kongreso at taong bayan. Sa nasabing pahayag, binatikos din ni Ortega ang patuloy na pag-iwas ni BP Sara. Dito pinayuhan din ng mga mababata si BP Sara na magpakita sa ika-20 ng Nobyembre na pagdinig upang maibalik ang tiwala ng publiko. Pagdidiin nila mahalagang sagutin ni BP Sara ang mga alegasyon ukol sa maling paggamit ng pondo. Naninindigan ng Kamara na ang transparency at accountability ay mahalaga sa paglilingkod sa bayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, ginanap nitong linggo ang ika-73 Miss Universe 2024 sa bansang Mexico. Sa gabi ng patimpalak, matagumpay na nakapasok ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo sa top 30. Ngunit, nabigo nitong masungkit ang corona matapos hindi pinalad na mapasali sa top 12. Kalauna, nagbuni naman ang mga taga-suporta ng Bulaqueña Beauty Queen matapos mapili ang kandidata sa isa sa 4 na nabigyan ng titulo bilang Continental Queens. Si Chelsea Manalo ang kauna-unahang nakakuha ng titulong Miss Universe Asia. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.